Pasado na sa Senado ang bersyon nila ng 2014 National Budget. Kabilang dito ang 100 bilyong pisong rehabilitation fund para sa mga nasalanta ng mga kalamidad ngayong taon. Paano naman kaya ito planong gastusin ng pamahalaan? Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, 100 billion pesos ang nilaan ng Senado sa kanilang bersyon ng 2014 budget para doon sa rehabilitation fund ng mga naapektuhan ng mga sunod-sunod na kalamidad na naranasan natin ngayong taon. Sa laki ng pera, baka gustong tanongin ng ating publiko kung paano makakasiguro na magagastos ito at mapupunta ito doon sa dapat nilang puntahan. Ang sabi ng Senado dyan ay may mas mahigpit na silang mga requirements sa paggamit ng pondo. Sa ipinasang bersyon ng Senado ng budget para sa 2014 na nagkakahalaga ng 2.265 trillion pesos, kasama rito ang 100 bilyong pisong rehabilitation fund para sa mga nasalanta ng iba't ibang kalamidad itong taon, tulad ng bagyong Yolanda, Santi at Labuyo, lindol sa Bohol at Cebu, pati na ang krisis sa Zamboanga. Sabi ni Senate Finance Committee Chairman Senator Francis Escudero, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno dadaan ang pera. Government agencies lahat. Walang NGO. Balak bigyan ng 51 billion pesos ang DPWH para sa pagpapagawa ng mga nasirang tulay at iba pang infrastruktura. 10.5 billion pesos naman para sa Agriculture Department para sa mga livelihood program. Tutulungan din ang mga local government units sa pamamagitan ng rehabilitation assistance sa pagpapagawa ng mga nasirang patubig at mga gusali sa lugar. 7 billion pesos ito. Ang DOTC bibigyan ng 6 billion pesos para sa repair ng mga nasirang pantalan at airport. At ang DSWD bibigyan ng 5.5 billion pesos para sa mga programa nito para sa mga nasalanta. Sa laki ng pera, paano makatitiyak na makakarating sa mga benepisyaryo ang pera at hindi sa bulsa ng iilan? Sabi ni Escudero, may mga bago silang requirement na inilagay sa batas. Lahat ng lump sum amounts bago ma-release, kailangan yung itemized utilization nun ay isubmit sa DBM, COA, House, Senate at published sa website ng ahensya. Ilalagay nila ang purchase of relief goods, gantong bigas, gantong delata, gantong noodles, halimbawa, of tents, ilang piraso, magkano yung indicative amount ng unit cost, core shelter program, magkano yung indicative amount, ilang units yun. Sa bersyon ng budget ng Senado, wala ng Priority Development Assistance Fund o PDAF dito, pero balak gamitin ang 14.6 bilyong piso na natitirang PDAF para sa taon 2013 para sa relief operations na tingin ng Senado ay magtatagal pa ng 6 na buwan. Meron ding inilagay na 3 billion pesos para sa disaster risk reduction mitigation, kasama na rito ang pambili ng 2 C-130 plane. Tinasan din ng Senado ang Quick Release Fund at Calamity Fund ng Pangulo sa 16.9 billion pesos. Unlike the current allocation na 7.5 lang ang calamity fund ng Presidente, ginawa naming 13. Yung QRFs, nagdagdag kami ng Quick Response Fund para sa DOTC at saka para sa DOH na tag 300 million. So ang combined increase nun will be 6.1 billion. Ang Kamara, Oktubre pa ipinasa ang bersyon nila ng budget pero wala pang pondo para sa rehabilitasyon dito dahil hindi pa tumatama ang bagyong Yolanda. Isang supplemental budget na nagkakahalaga ng 14.6 billion pesos ang inihabol ng Kamara. Ito ang gagamitin para sa rehabilitasyon ng mga tinamaan ng kalamidad. Jessica, sa Lunes ay ang tentative na schedule para doon sa Bicameral Conference Committee sa pagitan ng Senado at ng Kamara. At sabi nito si Senator Escudero ay by Tuesday ay gusto na nilang maipasa itong General Appropriations Act para maibigay kay Pangulong Aquino. Jessica? Okay, Joseph, paano kaya nila naabot on how did they arrive at the 100 billion peso mark for the rehabilitation ng mga nasalanta ng kalamidad? Parang round figure, parang walang butal. This is parang parang general figure muna, kasi hinihintay pa rin naman nila yung magiging assessment ng NDRRMC at pagkatapos noon ay ilalapat. Remember that the President has already met the Cabinet at para i-discuss yung magiging attitude natin dun sa rehabilitation ng Yolanda and all the other affected areas. So pag nagkaroon na yan ng solid na forma ay paglalapati na nila at titingnan na kung paano iaayon yung pondo doon sa actual na pangangailangan, Jessica. Okay, kasi kung hindi ako nagkakamali, parang ang estimate, for example, sa Zamboanga was around 8 to 10 billion ba? Correct me if I'm wrong. And then in Bohol, wala ako narinig na estimate. Dito naman sa Visayas,
I don't know kung yung 26 billion ba is just for Tacloban or lahat na nung areas. But that's too small a figure, I suppose. That's right. Ang sinasabi dun ng monitor natin dun sa House, no, ang sabi ng Budget Department ay para dun sa mga affected ng Yolanda, they would need, I think, 34 billion pesos for the rehabilitation. So, kailangan talagang paglapit-lapitin, no, pagdikit-dikitin yung mga pangangailangan, kung magkano talaga yung actual pangangailangan ng on the ground para ma-rehabilitate itong mga areas na affected. But that will come soon and hindi na siguro magiging masalimuot yan because naka-sync naman yung ating legislative and executive as far as rehabilitating these areas are concerned, Jessica. Okay, at kabilang kaya dyan sa 100 billion peso rehabilitation fund na yan, yung mga proyektong kinakailangan para hindi na muli mabiktima itong mga lugar. For example, ang Tacloban is masyadong mababa yan. So, nakalaan ba dyan sa pondong yan yung ilalagay nilang protective structure para hindi na pagka nagka-storm surge, hindi na umabot ng hanggang second floor ng mga bahay at ng mga gusali yung tubig? Jessica, in fact, that's one of the limitations no, doon sa paggamit ng pondo. Ayon dito kay Senador Escudero ay hindi nila papayagan na gamitin yung pondo para doon sa mga areas na tiningnan na at nakita na doon sa geohazard mapping na delikado. So wala na tayong makikita na pag-build ng mga structures doon sa mga areas na sinabi na delikado. I think may nababasa tayo parang 40 meters from the coastline. So ang mga nakatira doon na affected will be prioritized kung ililipat sila at bibigyan sila ng mga bagong bahay. And aside from that, ay meron 3 billion din na disaster mitigation fund. Ito naman yung paghahanda natin, pag-build up ng capability ng ating bansa. Kasi remember, may storya na lumabas yung NDRRMC, wala man lamang na mga satellite phones. So but that will be included in the budget. Mukhang ang sinasabi nitong Senator Escudero ay 15 na satellite phones, one for each region man lamang. So may mga ganon na 3 billion plus may pambili na ng karagdagang pera para doon sa karagdagang mga C-130s natin. Kasi nakita natin na talagang kapos yung ating capability pag ganitong mga kalamidad yung pinag-uusapan, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.